Ayan, so what's up mga kabigote? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, ang ating pag-uusapan mga kabigote ay yung may nagtanong sa comment section dito sa ating YouTube channel na sabi ay Lods, content naman po tungkol sa inbreeding. Ang sabi niya, totoo ba raw na lumiliit yung ibon, yung mga anak noong mga ibon na inbreed. So kapag mga inbreed kasi is from the same family kasi yan mga kabigote. So ngayon, din sa aking project na stencil program mga kabigote, so far naman wala naman ako na-experience na yung mga ibon ay sobrang lumiliit yung size. Actually, dun sa inbreeding kong ang ginagawa ay mas gumaganda yung mga forma ng aking mga ibon. So ngayon mga kabigote, ipapakita ko sa inyo yung mga produce ko ng inbreed. Kasi yung mga ibon ko mga kabigote rito, puro inbreed na po itong ginagawa ko dito sa aking stencil program. Wala na po dito nakaibang linya. Kasi yung mga ginawa ko mga kabigote, meron akong 2 pairs ng Classic Oriental Frills at saka Racing Pigeon. Nung una-una pa, taong 2020 pa yon, 2019 mga kabigote. At yung mga naging anak nila mga kabigote, nung 2 pares na yon, sila yung mga pinagpares ko. Tapos yung mga naging anak nung mga iyon ay sila yung ginawa kong breeder. Ngayon mga kabigote, kaya naka full inbreed na ako, full inbreed. Basta inbreed mga kabigote, kapatid sa kapatid. Nestmate nga mga kabigote ang pinanggalingan eh. Tapos, kung hindi man nestmate, ay dun sa iba niyang kapatid. Katulad na rin, papakita ko sa inyo, si Brownie muna, yung aking ginagamit na pinakang father ng breeder ko dito. Yan. Aray mga kabigote, galing ito sa aking project mula nung taon pang 2019 mga kabigote. At makikita ninyo, ito si Brownie, isang stencil, isang blue T-check na toy stencil 1 o TS1. Ito mga kabigote, napakaganda ng ibon na ito. Ito ay racer form na. So siya ay medium size, to be papunta na sa malaki mga kabigote. At ang mga nakakapares ito mga kabigote, kung yung nestmate niya, kung hindi man nestmate, yung kanyang mga kapatid. So ipapakita ko sa inyo yung mga na-produce ng ibon na ito. At dahil talaga namang ito kasi nga ang aking foundation na ngayon dito ng stencil breeding ko. Kasi ito ay aking 5th generation mga kabigote. Ayan Yan. Okay. Are mga kabigote, kapares ngayon nung pinakita ko sa inyo si Brownie, anak niya ito. So ang nanay nito mga kabigote ay nestmate ni Brownie. Ibig sabihin, nanay niya magkapatid. Tapos itong anak na ito, itong na-produce na ito na TS o TS2 na dilute mga kabigote, ipinares ko ngayon kay Brownie. Di naka-inbreed ngayon uli ito, father and daughter mga kabigote. So ito ay dilute na blue T-check na toy stencil 2. So kita nyo naman mga kabigote, hindi lumiit yung ibon. Ito nasa medium size. Ay hento mga kabigote, kaya medyo hindi kasing laki ni Brody. Pero hindi naman talaga lumiit yung mga ibon. Ayan mga kabigote kasi babae. Ayan. Gandang ibon mga kabigote. Anak niya ito doon sa kanyang nestmate si Brownie. Ngayon kapares niya. Ayan, so mga kabigote, ari naman, si A-Dummy, ang pangalan nito ay si A-Dummy. Anak din ito ni Brownie dun sa kanyang kanesmate. Ibig sabihin, kapatid nung ipinakita ko sa inyo na dilute na blue T-check. So ito ay checker, mga kabigote. Ito yung panganay na anak ni Brownie at saka nung kanyang kanesmate. Wala na kasi sa akin yung kanesmate ni Brownie, pero sa mga nakakapanood ng aking YouTube channel, naipakita ko na yon. So wala na siya rito ngayon, naibigay ko na sa aking mga kaibigan, at sila yung nagpo-produce ngayon noon. Ito mga kabigote, ang ganda nitong dilute na checker mga kabigote, partial T-checker mga kabigote. Ganda. Saka yung forma niya mga kabigote, ito nagsusubo kasi ito ngayon Gandang ibon. Racer na racer form mga kabigote.
O, dilute din siya. Yan. Ito naman mga kabigote, anak din ito ni Brownie. Pero ang nanay nito, hindi na yung kanyang kanesmate. Iba na. Kumbaga ay kapatid din ni Brownie na hindi niya kanesmate. Mas panganay na kapatid ni Brownie ang nanay nito. Kung makikita ninyo mga kabigote, ito yung lalaki na isang blue T-check na toy stencil 2. Mas maganda ang markings nito mga kabigote. Ang ganda ng size, hindi naman maliit. Ano? So ito yung ating kapares ito mga kabigote nung ipinakita ko sa inyo kaninang dilute na checker. Sila yung magkapares. Mga anak ito ni Brownie mga kabigote. Yung tatlo yung pinakita ko sa inyo, anak na ni Brownie yon. At may dalawa pa ako ipapakita sa inyo, anak pa rin yon ni Brownie. Yan, aray mga kabigote, halos Xerox copy nung tatay, mas matingkad lang ang pagka-toy stencil dito. Kak din to, checker mga kabigote, anak din ito ni Brownie. Kaso lang, ang nanay nito, hindi yung kanyang kanesmate. Ito ay kapatid nung huling ipinakita ko sa inyo na maganda ang markings na TS2, yung isang kak. Itong kapapakita ko lang sa inyo. Ito naman ang kapatid noong mga noon. So ito, yan, kita nyo naman. Si Brownie rin ang tatay mga kabigote. Puro inbreed, ang ganda ng size. So ito isang blue check din na toy stencil. Ganda ng markings niyan mga kabigote. Tingnan nyo naman ang size ng pagka racing form niya. Yung kapares nito ngayon mga kabigote, ito kasi ngayon may itlog yung asawa, nalimdim ngayon. Yung kapares naman ito mga kabigote ay kapatid din niya kay Brownie pa rin. Ibig sabihin si Brownie lahat ng ugat. Pero iba rin ang nanay. Kasi may iba pang mga kapatid dyan si Brownie nung una-una. Sa mga nakakapanood sa aking breeding program nung una-una pa lamang ng pagbibreed ko. Alam yan ang mga yan. Aray mga kabigote, yung kapares noong huling ipinakita ko sa inyo na magandang kak, kita nyo naman ang pormahan mga kabigote, yung pagka-racing pigeon, mga kabigote, dilute. Tapos siya naman, blue T-check na dilute toy stencil, TS2, TS3 mga kabigote, kasi meron siyang white markings, TS3, and light bronze, so cream brown kung tawagin ng iba, TS2, TS3, blue T-check. Ibig sabihin mga kabigote, sa iisang pamilya nang galing itong aking mga stencil at sila na rin yung mga ibinibreed ko. So ang ano ko lang naman dito, doon sa experience ko ng breeding sa aking stencil mga kabigote, since 2019 hanggang ngayon, taon 2024 na, hindi ko pa naman na-experience mga kabigote yung nagkakaroon ng mga defect yung mga ibon. Nagkakaroon lang ang experience ko lamang kapag yung mga ibon ay hindi kondisyon. Yung hindi kondisyon, payat, mga gayaw, naglugon bigla, tapos ay naumitlog. Yung mga anak nila, kumbaga minsan ay pero wala pa rin kahit naglugon pa lang mga kabigote. So ang napapansin ko lang kapag bata pa mga kabigote, yun hindi pa sila maka-fertile ng itlog. Pag batang-bata pa at hindi pa ready to breed, hindi kaagad sila maka-fertile ng itlog. Ay ngayon, kapag nasa age na naman, maganda na yung kanilang age, mga sa 1 year, doon na naglalabas mga kabigote ng magagandang offspring. So ito nga mga kabigote, doon sa mga nakasubaybay sa akin na matagal na, ay alam nila yan sa breeding ko kasi lagi ko kong ina-update. At kita nila yung mga ibon na aking ibinibreed. So, ayun. Pagdating naman sa inbreeding mga kabigote, doon sa pagliit ng anak ay hindi ko na-experience mga kabigote. Kasi katulad niyan, si Brownie kapag nagpuproduce yung mga kak talagang malalaki, yung mga hen, syempre hen yun medyo maliit, pero hindi naman sobrang liit, tama lang yun, size, medium size pa rin, so hindi naman small, katulad nga nitong mga ito, mga medium size lang mga kabigote, ganda.
So yun lang mga kabigote ang ating topic for today at sana ay nasagot. Yun na may experience ko lamang. Pero syempre iba't iba tayo ng experience bilang mga fancier. At kung ano yung experience ng iba, syempre yun yung mga ma-share naman nila. Yung iba naman by the ika nga ay nababasa nilang mga article na hindi pwede yung mga inbreed kasi raw lumalapot yung dugo, nagkakaroon ng defect yung mga anak, hindi ko masabi sa aking breeding program kasi hindi ko pa nga na-experience na magkaroon ng mga defect na ganun mga kabigote. Yun lamang mga kabigote, maraming salamat and see you next video.